Kamusta po mga katambay? Muli po si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, may kukomentuhan po tayo, isang balita. Pero bago po yun, nagpapasalamat po muna si Kamanong po, siyempre, sa nakakagusto po ng ating maliit na channel sa YouTube, TikTok, Tambayang Makabayan. Komento ni Kamanong. Ito po, komentuhan po natin yung balita na talagang ang media po, talagang pinaniniwala po tayo mga katambay na napakaliit na lang po porsyento ang nakakagusto po at sumusuporta po sa mga nagawa ng pamilya Duterte, lalo na ng sinasabing mga supporters ni Pangulong Duterte, ni Sara, di ba, mga Duterte. At napakataas pa raw ng sumusuporta o tinatawag na loyalist sa Pangulong Marcos. Ito po, tingnan po natin yung ginagawa po ng media na pinaniniwala po ang mga Pilipino. Dahil tayo, gising na tayo eh. Hindi na po tayo bobo. Nakikita natin ang nangyayari sa ating bansa, kung paano po sila magpatakbo ng ating gobyerno. Hindi po katulad nung panahon ni Pangulong Duterte. Dahil may comparison na po ang mga Pilipino ngayon. May comparison na po mga katambay. Media na lang po ang hindi nakakita ng comparison mga katambay. Ito, panoorin po natin, pakinggan. Posisyon ay ibang paksyon lamang ng Uniteam. Saan napunta ang tradisyonal na oposisyon? Yan pong magandang itanong sa mga botante sa kanilang mga sarili. Ito pa, sa isang interview sa programang Storycon ng One News ngayong Webes, may panibagong pag-aaral ang Okta Research Group. Ayon po kay Professor Ranjit Rai, inalam nila ang mga political affiliations ng mga Pilipino. Ibig sabihin, kanino sila kumakampi ngayon. Sa susunod na linggo pa ilalabas ang formal na pag-aaral pero nagbigay na po ng paunang preview si Rai sa One News. Ito po ang lumabas. 31% o tatlo sa bawat 10 Pilipino pupanig kay Pangulong Bongbong Marcos. Dalawa sa bawat 10 naman or 20% mapanig sa pamilya Duterte. Ang panig lamang sa lumang oposisyon, maging ang mga dilawan o ang mga pula ay 4% o 4 sa bawat 100 Pilipino. Napakaliit lamang po. Ano ang findings ng Okta Research Group? Unang-una, sobrang polarized na raw ang Filipino electorate at ang botante ay kumakampi, hindi raw po sa ideology, paniniwala o programa, kundi sa mga pamilyang politikal ayon kay Professor Rai. Pangatlo, mas Yan po. Masyado na pong bine-brainwash na po tayo ng media doon sa mga susunod. Puro political na po. Ito po, komentuhan po natin. Nakikita niyo po kung paano tayo brainwash ng media. Di ba? Pinaniniwala po tayo mga katambay na napakalaki pa at napakagaling ng ginagawa ng ating gobyerno. Di ba? Na halos sa 31% pa ang ang naniniwala at sumusuporta na hindi nababago, tumataas pa ang suporta ng BBBM o ang loyalist na sinasabing sa Marcoses. Pero ang sinasabing sa Duterte, 20% na lang halos o 21%. Ganun po kaliit. At yung mga hindi pa nakakapagdesisyon, yun po ang mataas na sinasabing porsyento. Sa tingin po ni Kamanong, nakapagdidesisyon na po, nakapagdidesisyon na ang mga Pilipino, katulad ni Kamanong. Dahil nakikita po ni Kamanong kung paano po tugunan ng ating gobyerno ang lahat po ng nangyayari sa ating bansa ngayon. Nakikita ni Kamanong kung paano po tumugon ng gobyerno, di ba? Kahirapan, napakataas na inflation ng walang trabaho. Dire-diretso ang taas ng bilihin. Di ba? Ang gastusin ng mga Pilipino, dire-diretso pataas. Pero kakarampot lang ang kinikita natin, di ba? Paano nila tugunan? Nada. Wala. Pinapangakuan lang tayo. Puro pangako, di ba? Katulad ng presyo ng bigas, makakaramdam pa raw tayo ngayon ng pagbaba ng kaunti. Sa June, July pa. Di ba? Ilang buwan pa tayo maghihintay, mga katambay. Pero doon sa isang vlog ko rin, sinasabi, ang bigas doon sa ibang bansa, kalapit bayan natin sa Asia. Di ba? Halos 20 lang mahigit ang kilo ng bigas. Ang kuryente, halos per pesos lang, per kilowatts. Ganun po kamura. Samantalang sa atin, parang ginto na po ang presyo. Di ba? Pero sa mga survey, nakikita nyo po survey, lahat po magagaling ang mga nanunungkulan sa ating bansa, lalo ang pamahalaan. Mga sa Senado, sa Kamara, napakagagaling po, napakatataas po ng survey. Lalo po itong Okta.
Itong nag-survey na Okta, di ba? Napakagaling po. Pati po sa political, napakagagaling po ng administrasyon ng Marcoses. Parang mga Duterte, nada. Pero yun nga po ang sinasabi ko mga katambay. Hindi na po naniniwala ang mga Pilipino, majority ng mga Pilipino, hindi naman basta-basta naniniwala sa survey. Kung ganito lang ang pinakikita ng gobyerno sa atin, ganitong klase lang pamamahala na nagbubulag-bulagan sa pangailangan ng mga Pilipino. Di ba? Kawalan ng trabaho. Napakalaki. Walang maibigay na trabaho. Bagsak ang ekonomiya natin eh. Wala namang pumapasok na malalaking investor sa atin na sinasabing nandito na, magpapasok ka na. Yung mga pinuntahan ng Pangulo, mga travel niya, na napakaraming pangako, marami nag-pledge. Pero sa kabila nun, wala pa rin eh. Tumataas ang bilang ng walang trabaho. Ang dami ng tambay sa ating bansa. Tambay. Ang bilihin sobrang taas, walang pagtugon. Hindi na nga kumakain ng 3 beses ang ating mga kababayan. Dumidiskarte na lang. Nagtitipid. Yung iba, 1 beses na lang sila kumakain dahil sa mahal ng bigas. Walang pambili. Wala kasing trabaho. Napakamahal ng bilihin. Yung iba, 2 beses naman nakakain. Bihirang-bihira na. Siguro, yung mga mayayaman, mga politiko, nasa gobyerno, hindi lang 3 beses kumakain yan. Kaya nila kumain ng 20 beses ang araw. Di ba? Ganun eh. Ganun po talaga eh. Pagka mahirap ka sa Pilipinas, mahirap ka talaga. Paano ka makakaahon kung ganitong klase ang, pagpapatakbo ng ating gobyerno sa tingin ni Kamano? Yung pangmahirap pa lang hindi masolusyonan. Tapos sa survey, di ba? Naniniwala po ba kayo mga katambay sa mga ganong klaseng survey na yung pagtugon ng gobyerno sa atin, laganap ang droga, krimen, di ba? Tapos nasa giyera pa tayo, yaamba pa tayo sa giyera. Hindi nga masolusyonan yung pagbaba ng bilihin. Yaamba pa tayo sa giyera na parang kayang-kaya na nating makipagyera kaysa makipag-usap muna. Kausapin muna natin yung kapitbahay natin para hindi tayo mahantong sa giyera. Nakakataas po pala ng rating yun. Saka yung travel ka ng travel na wala namang nahihita pa ang ating bansa. Yung panay ang pamimigay mo na ayuda, solusyon mo, ayuda sa mga mahirap. Paano yung hindi masyadong mahirap? Wala namang ayuda yun. Tapos yung presyo ng bilihin, yan pa rin yun. Pataas pa rin ang pataas. Kahit magbigay ka araw-araw na ayuda, pag naubos yung binigay mo, yung pa rin yun eh. Mahal pa rin ang bilihin. Di ba? Mahirap pa rin sila. Wala pa rin silang trabaho. Dahil ayuda lang yung pinamigay mo. Hindi mo sila binigyan ng pang long term. Bigyan mo ng maraming trabaho. Di ba? At least, hindi ka na magbibigay na ayuda. Tinuturuan natin maging tamad ang ating mga kababayan, mahirap. Tinuturuan lang natin maging tamad, hindi magtrabaho. Dahil binibigyan natin ng kakarampot na ayuda na pang 1 linggo, pinakamatagal na kami 2 linggo. Di ba yung ayuda? Lalo kung malaki pamilya mo. Di ba mga katambay? Yan ang solusyon ng gobyerno. Kadiwa, na ilang piraso naman sa buong bansa. 100 plus million tayo. Nakakasya ba yung kadiwa? Kahit sabihin mo yung kadiwa 1,000 kadiwa yan sa mahigit na 100 milyong Pilipino. Di ba? Matutugunan pa rin ba kahirapan? Hindi. Di ba? Limitado lang kasi ang pwede ibenta ng kadiwa. Di ba? Nakakalungkot lang. Tapos sa survey, ganito. Mga Duterte, hintayin nyo po yung 2028. Doon po kayo magsalita. Pagkatapos ng 2028, mga media, doon nyo sabihin na wala ng Duterte power o Duterte magic. Wala. Doon nyo po malalaman pa lang. Pero ngayon, brainwashing pa lang po ang ginagawa ng media sa atin. Lalo na mga GCash vlogger, ng mga Isimada vloggers, kasama ng mga kaliwang grupo. Nahandyan pa di umano si Trillanes, buhay na naman. Si De Lima, puro binabanatan ang mga Duterte, di ba? Pati sa Senado, sa Kamara, walang lubay na paninira sa mga Duterte. Pero hintayin nyo yung 2028. Doon nyo malalaman na 20% na lang mahigit ang sumusuporta sa Duterte, lalo ngayon kay Sara. Nakikita po ng taong bayan kung paano magtrabaho ang mga Duterte. Gising na po kami. Hindi nyo nga po pinasalamatan man lang mga taga-Maynila, mga taga-NCR, ang Duterte, lalo ang Pangulong Duterte na naglinis po ng dumi nyo. Ang dumi ng Luzon, lalo ng Metro Manila, nilinis ng Duterte. Yung dumi nyo, yung mababaho nyong ilog,
yung mabaho yung dagat na taian. Excuse me po sa mga kumakain. Totoo naman po, puro taian po yan. Ilog Pasig, Manila Bay. Di ba? Sila pong nandyan, yung magagaling na mga politiko, yung magagaling na media, yung mga sinasabi nagsesurvey. Nandyan po sila lahat sa Maynila. Pero never nilang napasalamatan ng Duterte. Yung sinasabi lang, Duterte Magic, na ngayon mga Pilipinong mahirap naging tourist spot pa dahil hindi sila pwedeng makapunta ng Boracay at malaki gastos. Na-appreciate nila yung walang kakwenta-kwentang Duterte na sinasabi. Na-appreciate nila yung ginawa ng Manila Bay, naging white sand pa. Pero never na-mention ng media yan. Ang minimension, masama ang mga Duterte, walang nagawang kabutihan sa bansa. Ang mga Duterte, hindi nagtaas ng presyo ng bigas, hindi naging 75. Di ba? Masama pa rin. Di ba? Nagbigay ng napakaraming proyekto sa atin, sa Pilipinas, napakaraming napagawang airport, tulay, di ba? Mga karsada, nabuksan, nagawa, di ba? Mga seaport, napakarami pa. Nasa ulo ni Kamanong, pero aabutin tayo ng ilang oras pagka diniscuss natin lahat ang nagawa ng mga Duterte. Pero ang media, walang nagawa ang Duterte. Kaya napakalit na lang ang nagtitiwala sa mga Duterte. 20% na lang ayon dito sa mga nagsisurvey, mga tambay. Nakakalungkot lang po. Pero hindi naman tayo bobo, mga tambay, na sinasabi ni Gadon. Baka di umano, sabi nga, si Larry Gadon na lang ang bobo ngayon dahil hindi na nakikita daw yung mga na ginawa ng past administration at yung nakikita ngayon na maraming kapalpakan ng gobyerno, sobra-sobrang paggastos, sobra-sobrang taas na inflation. Hindi na nakikita ni Gadon daw po yun. Kaya pati po ang media, hindi na po nakikita ang problema ng bansa, lalo sa kahirapan. Yung sumasagitsit pataas ang presyo ng bilihin. Ikumpara mo sa panahon ni Duterte, ni Pangulong Duterte. Hindi po nakikita ng media yon. Ang nakikita po nila, napakaliit po ng porsyento na nagtitiwala sa mga Duterte. 20% lang mahigit. Mas mataas pa rin ang kay President Marcos, 30 plus. Napakaganda ng performance po ng pamahalaan natin ngayon. Laganap na naman ang droga, krimen, kahirapan, kawalan ng trabaho, meron pang giyerang nakaamba. Ang taas ng rating na walang solusyong malaki sa mga mahirap, problema. Natuwan-tuwa naman tayo. No? At tayo hiyang-hiya naman sa mga media, hiyang-hiya tayo sa mga politiko ngayon, hiyang-hiya tayo sa pamahalaan na talagang nakatutok na lang sila sa survey kung paano talaga pataasin. At di umano, gamit na gamit ang pera ng pamahalaan, di umano, para ipangkapit o ipangtapal, para mabulag. One-sided lang nakikita. Gamit na gamit ang pera ng gobyerno di umano. Kasi mismo si Senadora Amy Marcos, kapatid ng Pangulo, siya nagbunyag na may budget, may pondo po ang mga media natin sa gobyerno na for how many daan-daang milyon ang budget para siraan ang mga Duterte. Sinama na nga niya sarili niya sa pababagsakin. Ito po, nakikita natin di umano sa mga media, yung pera ng Pilipino, iyon po ang ginagamit para pabagsakin ng mga Duterte di umano. Yung kay Senadora Amy Marcos po yan. Nasa balita po yan, di ba? Na sinabi niya na may pondo po ang gobyerno, lalo ang Kamara na gumagawa ng pondo, di ba? Kayo po mga tambay, ganyan na lang po ba ang mga Duterte sa puso natin, sa mata natin? Yung mga ginawa po ba ni dating Pangulong Duterte, hindi po ba natin nakikita at nalalasap at naramdaman? Makita mo nga lang yung isa lang makita mo sa Metro Manila, isa lang ang makita mo. Isa lang, maalala mo na si Duterte ano yon? Yung dating Tayan, Basurahan, ano yon? Manila Bay. Maalala mo na. Hindi mo maalala si Marcos doon. Ang maalala ng Pilipino doon, si Duterte. Yung 20% lang ang naniniwala ng mga Pilipino. Di ba? Yun lang. Muli po, si Kamanong po, ang reaction ko dito sa media na hindi raw nababayaran, sabi ni Amy Marcos. Mga tamay. Muli po, si Kamanong po, nag-iiwan po na mahalin natin ating bansa. Pero, siyempre, tiis-tiis muna tayo mga katamay. Tiis-tiis muna. May pag-asa pang makabangon tayo muli. Paalam. Bye-bye.